Tatlong jobs na pinakamaraming nakapasok na skilled worker mula sa Pilipinas, maging direct hire man yan or mula sa employment agencies or recruitment agencies. Magandang tanghali po, ako po ulit si Vince. Student visa rin ang pasok ko sa UK noon. Itakil natin yung tatlo na na-identify namin na pinakamaraming Pilipinong nakapasok sa UK noon. Ano ang mga changes and implications after the changes? Pwede pa rin bang kumuha ang mga UK employers mula sa Pilipinas? Ang sagot, pwede po. Unahin natin yung healthcare assistants, butchers at saka chef. Sa healthcare assistants, buhat ng i-implement ang change ng March 11, hindi na pwedeng magdala ng dependents sa UK. Ito ay para lamang dun sa mga bagong papasok sa UK. Pero yung mga nandito na, bago ang change, pwede pa rin yung inyong pamilya, asawa at children under 18. Pero yung mga pumasok after March 11, sadly, hindi na po pwede. Ang changes na nangyari sa butcher at chef ay yung increase ng salary threshold. Buhat April 4, 2024, itinaas na ng UK ang salary threshold. Pero merong tinatawag na transitional provision. Ipopost ko kung ano yung transitional provision. Ibig sabihin, pwede pa rin kayo na ma-qualify sa lower salary threshold na 30,960. Pero ang sinasabi dito is at least ang magiging sahod ninyo kung ngayon kayo papasok after April 4, ang kailangan bayaran ng employer is at least £15.88 per hour. Nonetheless, yung £15.88, i-multiply mo kung ilang number of hours hanggang ma-reach mo yung standard salary threshold na 38,700. So, ito po yung implications ng changes noong March 11 sa healthcare assistants na hindi na pwedeng magdala ng dependents at sa new salary thresholds ng chef at saka ng butchers after April 4, 2024. Marami po pong jobs. Ang nurses, diretso pa rin po, may tinatawag silang shortage dati na ngayon na immigration salary list. Didiscuss ko po sa inyo in the future kung ano po yung mga ibang changes ng skilled worker category ng UK at saka immigration salary list or shortage occupation. So yan po muna ang video natin ngayon. Maraming salamat and thank you sa inyo. Bye-bye.